Isang mainit at taos-pusong pagbati sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na ilaw ay mas nakakasilaw sa gitna ng pinakamatinding dilim? Sabi nila, ang bawat tahanan ay may tinatagong kwento. Paano kung sa likod ng marangyang pinto at makikinang na bintana ng isang mansyon ay may mga luhang pumapatak na walang nakakarinig at may isang pusong humihingi ng saklolo na walang nakakakita? Huminto ang bus sa tapat ng isang nagtataasang pader na bato, sapat na para itago ang anumang nasa likod nito. Mula sa bakal na tarangkahang may disenyong mga dahon at bulaklak, tila sinasabi ng lugar na ito na hindi basta-basta ang sino mang nakatira sa loob. Dito na ako. Bulong ni Hiraya sa sarili habang mahigpit na niyakap ang luma niyang bag. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, isang halo ng kaba at pag-asa. Para ito sa pamilya ko, ulit niya sa isip, isang dasal na nagpapalakas ng kanyang loob. Nang bumukas ang malaking tarangkahan, tila isang ibang mundo ang bumungad sa kanya. Isang malawak at perpektong hardin ang sumalubong sa kanya at sa dulo nito ay ang isang mansyon na tila palasyo sa kanyang mga mata. Villa Esmeralda. Kahit ang pangalan ay tunog mayaman, habang naglalakad siya sa mahabang daanan papunta sa pangunahing pinto, hindi niya maiwasang mamangha at kasabay nito ang pakiramdam na siya'y napakaliit. Isang unipormadong katulong ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Malamig ang sahig na gawa sa marmol, matataas ang kisame na may nakasabit na dambuhalang chandelier, at ang lahat ng gamit ay mukhang mamahalin at antigo. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kakaibang lamig sa hangin, isang katahimikang hindi nakakapanatag. Maghintay ka dyan, tatawagin ko si Mama Rikit. Sabi ng katulong bago siya iwanang mag-isa sa may pasukan. Ilang sandali pa, isang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Siya si Marikit. Totoo ngang nababagay sa kanya ang kanyang pangalan. Napakaganda niya, tila isang artista sa pelikula. Balot sa isang mamahaling bestida, perpekto ang ayos ng buhok at mukha. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, doon naramdaman ni Hiraya ang lamig na kanina pa niya napapansin. Ngumiti si Marikit, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw ba si Hiraya? Tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. Oo po, ma'am. Sagot ni Hiraya, bahagyang yumuko. Ako si Marikit de Villa. Simple lang ang mga patakaran ko dito, Hiraya. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Huwag kang maging tsismosa at higit sa lahat, huwag mong pakikialaman ang hindi mo dapat pakialaman. Maliwanag? Opo, ma'am. Maliwanag po. Mabuti, sabi ni Marikit, habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang bagay na binibili. At isa pa pala, ang anak-anakan ko, si Tala. May espesyal siyang kondisyon. Huwag mo siyang masyadong lalapitan o kakausapin kung hindi kinakailangan. Ako na ang bahala sa kanya. Ang trabaho mo ay linisin ang bahay, hindi mag-alaga ng bata. Nagkakaintindihan tayo? Tumango na lamang si Hiraya habang may kung anong kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Sa paraan ng pagkakasabi ni Marikit sa mga salitang iyon, tila ba isang problema ang batang nagngangalang Tala. Itinuro sa kanya ang kanyang maliit na silid sa likod ng kusina at agad siyang pinag-umpisang magtrabaho. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang malaking estante sa sala, mula sa sulok ng kanyang mata, may natanaw siya. Sa tabi ng isang malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin, may isang batang babae na tahimik na nakaupo sa sahig. Nakayakap ito sa isang luma at medyo punit na manika. Iyon marahil si Tala. Maliit siya para sa kanyang edad at sa kanyang mga mata.
May isang lungkot na hindi nababagay sa isang bata. Bigla itong lumingon na para bang naramdaman nitong may nakatingin. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita ni Hiraya ang pananabik sa mga mata nito, isang tahimik na pagtatanong. Nginitian niya ito ng bahagya, isang maliit na ngiting, sinubukan niyang itago. Ngunit bago pa man makasagot ang bata, mabilis itong umiwas ng tingin at muling yumakap sa kanyang manika. Ipinagpatuloy ni Hiraya ang kanyang gawain, ngunit hindi na maalis sa isip niya ang imahe ng malungkot na bata. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kusina, narinig niya ang isang tunog ng nababasag na salamin mula sa itaas. Sinundan ito ng boses ni Marikit, hindi na malambing, kundi matalas at puno ng galit. "Ano ba namang bata ka? Ang lampa-lampa mo. Wala ka nang ginawang tama." Napatigil si Hiraya. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa hagdanan, sapat lang para marinig ang mga susunod na sasabihin. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang hahawak ng gamit na hindi para sa'yo? Kahit kailan, pabigat ka." May narinig siyang mahinang hikbi. At pagkatapos, isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Isang malutong na sampal. Kasunod nito ay ang nakakabinging katahimikan na binasag lamang ng pigil na pag-iyak ng isang bata. Nakatayo si Hiraya sa paanan ng hagdan, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo niya'y tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay gusto niyang umakyat at saklolohan ang bata. Pero ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. Ang mga salita ni Marikit kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mong pakikialaman ang hindi mo dapat pakialaman. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano ang gagawin niya? Magbubulag-bulagan ba siya at magkukunwaring walang narinig? O susundin niya ang tibok ng kanyang puso na sumisigaw na may isang anghel sa itaas na nangangailangan ng tulong? Hindi nakatulog ng maayos si Hiraya ng gabing iyon. Ang tunog ng sampal na yon ay tila sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, kasabay ng pigil na hikbi ng isang batang nasasaktan. Sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang malungkot na mga mata ni Tala. Paano nagagawa ng isang ina, kahit pa madrasta, nasaktan ng isang anghel na tulad niya? Ang karangyaan ng Villa Esmeralda ay tila isang maskara lamang, isang magandang panlabas na nagtatago sa isang malupit at madilim na katotohanan. Kinabukasan, dala-dala ni Hiraya ang bigat sa kanyang dibdib. Nagtrabaho siya ng tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap si Tala. Nakita niya itong mag-isang kumakain ng almusal sa isang maliit na mesa sa sulok ng kusina, malayo sa mahabang lamesa kung saan kumakain si Marikit na parang reyna. Walang imikan, walang ngitian. Tila hangin lamang ang bata sa paningin ng kanyang madrasta. Nang gabing iyon, muling nangyari ang isang bagay na nagpaukit ng kirot sa puso ni Hiraya. Dahil sa hindi sinasadyang pagkatapon ng kaunting tubig sa sahig, pinarusahan ni Marikit si Tala. Walang hapunan para sa kanya. Habang hinahain ni Hiraya ang masasarap na pagkain para kay Marikit, naririnig niya ang sikmura niyang kumakalam sa awa para sa batang nag-iisa at nagugutom sa kanyang silid. Hindi niya natiis. Nang matapos ang kanyang mga gawain at sigurado siyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan siyang nagpunta sa kusina. Nagpainit siya ng 3 piraso ng pandesal at nagsalin ng isang basong gatas. Nanginginig ang kamay na dala-dala ang tray, maingat siyang umakyat sa ikalawang palapag. Walang tunog, maliban sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Tala. Sa liwanag na nagmumula sa buwan sa labas ng bintana, nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog. Yakap-yakap pa rin ang kanyang lumang manika. May bakas ng tuyong luha sa pisngi nito.
Maingat na inilapag ni Hiraya ang pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Bago siya umalis, hinaplos niya ng napakagaan ang buhok ng bata. "Magpakabait ka, Anghel," bulong niya. Kinabukasan, isang sasakyan ang dumating. Bumaba mula rito ang isang matangkad at makisig na lalaki. Ngunit baka sa mukha nito ang labis na pagod. Siya si Lacan de Villa, ang hari ng mansyon. Nagkaroon ng kaunting sigla sa bahay. Ngunit ang siglang iyon ay para lamang kay Marikit na sumalubong sa asawa na may matamis ng ngiti at halik. Nakita ni Hiraya si Tala na sumilip mula sa likod ng haligi. Sa mga mata nito ay may kislap ng pag-asa. "Papa," mahinang tawag nito. Lumingon si Lacan. "O Tala, andyan ka pala." Lumapit ito at ginulo ang buhok ng anak. Isang kilos na tila automatiko at walang kabuhay-buhay. "Kamusta ang pag-aaral mo?" tanong nito. Bago pa man makasagot ang bata, ay bumaling na ito kay Marikit. "Kumusta ang bagong proyekto? Marami akong kailangang i-check na papeles." At ganoon lang, naglakad na ito papasok sa kanyang opisina. Iniwan si Tala na nakatayo roon, unti-unting nawawala ang kislap sa kanyang mga mata. Nasaksihan ni Hiraya ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ng bata, ang muling pagbabalik ng lungkot sa mukha nito. Ang ama nito ay narito, ngunit tila milya-milya pa rin ang layo. Kinahapunan, habang naglilinis si Hiraya sa likod bahay, may napansin siya sa basurahan. Isang pamilyar na bagay, ang lumang manika ni Tala. Ngunit ngayon, putol na ang isang braso nito at marumi. Malinaw na itinapon ito. Dagli niya itong kinuha, tila isang krimen ang kanyang nasaksihan. Dinala niya ito sa kanyang silid. At ng gabing iyon, gamit ang sinulid at karayom na lagi niyang dala, maingat niyang tinahi at ikinabit ang braso ng manika. Nilinisan niya ito hanggat sa kanyang makakaya. Nang sumunod na umaga, maaga siyang gumising. Alam niyang mali, pero hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Tala at maingat na inilapag sa tabi ng natutulog na bata ang manikang buo na muli. Mamaya-maya, habang nagwawali si Hiraya sa pasilyo, lumabas si Tala mula sa kanyang silid, mahigpit na hawak ang kanyang manika. Nagtama ang kanilang mga paningin. Tumingin si Tala sa manika, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Hiraya. At doon, sa unang pagkakataon, isang maliit, nahihiya, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang lihim na ngiti na, para lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, tila natunaw ang lahat ng pagod at takot sa puso ni Hiraya. Ang nangiting iyon ay sapat na para malaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Napangiti rin siya pabalik, isang ngiting puno ng pag-aalaga. Dala-dala ang munting tagumpay na yon, masaya siyang nagtungo sa kusina upang maghanda ng merienda. Habang nagtitimpla ng kape, ninanamnam niya ang pakiramdam ng ngiting ibinigay sa kanya ni Tala. Hindi niya namalayang nakangiti na pala siyang mag-isa. "Anong ikinanginingiti mo dyan?" Isang malamig at matalas na boses ang biglang pumutol sa kanyang masayang pag-iisip. Nilingon niya at nakita si Marikit na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nakataas ang isang kilay at ang mga matay puno ng hinala. Para kay Marikit, ang Villa Esmeralda ay hindi lamang isang tahanan. Ito ay isang tropeyo. Ang bawat mamahaling muebles, bawat kumikinang na palamuti, bawat piraso ng sining sa pader ay isang patunay ng kanyang tagumpay. Isang patunay na malayo na siya sa maputik na eskinita ng kanyang kahapon. Ang lahat ay nasa perpektong kaayusan, isang mundong siya mismo ang humulma, kung saan siya ang reyna. At sa kaharian niya, lahat ay dapat sumunod sa kanyang batas. Ngunit sa mga nakalipas na araw, may isang maliit na batong gumugulo sa perpekto niyang lawa. Ang bagong katulong,
Si Hiraya, sa una, inakala niyang isa lamang itong tipikal na probinsyana, tahimik, masunurin, at madaling takutin. Ngunit may napapansin siyang kakaiba. Isang pagbabago sa kilos ng problema niyang anak-anakan, si Tala. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng magazine sa sala, nakita niya si Tala na naglalaro sa hardin. Sa buhok ng bata, may nakasabit na isang maliit na bulaklak ng santan. Imposibleng si Tala ang kumuha niyon. At lalong imposibleng siya ang naglagay. Maya-maya, lumabas si Hiraya para magdilig at napansin ni Marikit na may kaparehong bulaklak na nakasabit sa gilid ng tenga nito. Isang sikretong ugnayan, isang munting palitan ng simbolo, isang bagay na hindi niya sakop. Sa loob ni Marikit, isang malamig na apoy ng selos at galit ang nagsimulang umakyat. Ang batang yon ay dapat na sa kanya lamang natatakot, sa kanya lamang sumusunod. Ang katulong na yon ay lumalagpas na sa kanyang hangganan. Kailangan niyang magbigay ng isang malinaw na mensahe. Isang babala na hinding-hindi nito malilimutan. Kinabukasan, isinagawa ni Marikit ang kanyang plano. Sa sala, may isang porselanang florera na nakapatong sa isang mesita. Isa itong antigong regalo panilakan noong sila'y bagong kasal. Isang bagay na may halaga, parehong sa pera at sa sentimiento. Tinawag niya si Hiraya. Hiraya, punasan mo ang mga palamuti dito sa sala. At mag-ingat ka, lalo na sa florerang iyan. Mahalaga yan sa akin. Sabi niya, may diin sa huling mga salita. Habang pinapanood ang bawat galaw ng dalaga. Nag-umpisang magpunas si Hiraya, maingat at maselan. Habang papalapit ito sa mesita, kung nasaan ang florera, dumaan si Marikit sa likuran nito, nagkukunwaring may kukunin. Sa isang eksaktong sandali, sinadya niyang bahagyang masagi ang siko ni Hiraya. Isang nakakabinging tunog ng pagbasag ang pumuno sa buong kabahayan. Nalaglag ang florera, basag at pira-piraso sa makintab na sahig. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa gulat at takot. Anong ginawa mo? Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na galit at pagkabigla. Agad niyang itinuro ang nanginginig na katulong. Ang lampa mo! Sinabi ko nang mag-ingat ka, hindi ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa paborito kong florera. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Patawad po. Nauutal na, sabi ni Hiraya. Nangingilid ang luha. Ngunit walang awa sa mga mata ni Marikit. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Patawad. Mababalik ba ng patawad mo yan? Alam mo ba kung gaano kamahal iyan? Hindi mo yan mababayaran kahit magtrabaho ka pa dito habang buhay. Hindi ka bagay sa pamamahay na ito. Bulyaw niya. Dinuduro-duro si Hiraya na tila ito ang pinakamababang uri ng tao sa mundo. Napayuko si Hiraya, ang mga balikat ay nanginginig. Ito na, naisip ni Marikit. Ito na ang magpapatiklop sa kanya. Dahil sa kapabayaan mo, nagpatuloy si Marikit. Ang boses ay malamig na ngayon at mapagpasya. Hindi ka makakatanggap ng sahod sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang kabayaran mo. Intindihin mo na lang na utang na loob mo pa na pinapayagan kitang manatili dito. Inaasahan ni Marikit na iiyak ito, magmamakaawa o hihingi ng tawad. Ngunit sa pag-angat ng mukha ni Hiraya, may ibang nakita si Marikit. Takot, oo. Pero sa likod ng takot na yon, may isang kislap. Mula sa likod ng pader, nakita ni Marikit si Tala na nakasilip. Ang mga mata ay bilog sa takot para sa kanyang ate Hira. Nakita rin ito ni Hiraya. Huminga ng malalim si Hiraya at sa isang tinig na mas matatag kaysa sa inaasahan ni Marikit, sumagot ito. Tatanggapin ko po ang parusa, ma'am. Walang pagmamakaawa, walang pag-iyak. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay hindi sumusuko. Tila ba sinasabi ng mga itong, gawin mo ang gusto mo, pero hindi mo ako matitinag. Isang hamon.
Isang tahimik na pagsuway, napatanga si Marikit. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Imbes na durog, ang babaeng nasa harap niya ay tila mas lalong tumibay. Naramdaman ni Marikit na ang babalang ibinigay niya ay hindi sapat. Ang simpleng katulong na ito ay may tinatagong tapang. Ngumisi ng mapait si Marikit. Mabuti kung ganoon. Tumalikod siya at iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang perpektong mundo. Ngunit habang paakyat siya sa hagdanan, isang isipan ang tumakbo sa kanyang utak. Isang bagong determinasyon. Kung hindi ito madadaan sa isang babala, kailangan niyang gumamit ng mas matinding paraan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, bulong niya sa sarili, habang ang isang mas masamang plano ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Hiraya ay mas mabigat kaysa sa dati. Sa labas, ang Villa Esmeralda ay payapa, ngunit sa loob ng kanyang puso, may nagaganap na isang malakas na bagyo. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa manipis na sobre kung saan nakalagay ang kakarampot na sahod na natanggap niya bago ang parusa. Iyon na ang huli niyang matatanggap sa loob ng 6 na buwan. Paano na ang pamilya niya sa probinsya? Ang mga kapatid niyang nag-aaral? Ang nanay niyang umaasa sa padala niya para sa gamot? Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang mag-impake at lisanin ang malamig na lugar na ito. Mas gugustuhin pa niyang magtrabaho sa bukid kaysa manatili sa isang gintong hawla na puno ng kasamaan. Ngunit sa tuwing iisipin niyang umalis, ang imahe ni Tala ang pumipigil sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng takot nang makita siyang sinisigawan ni Marikit. Ang munting nangiti nito nang makita ang manikang binubuo niya. Kung aalis siya, sino na ang palihim na mag-iiwan ng pagkain para dito? Sino na ang magbibigay dito ng mga lihim ng ngiti? Sino na ang magiging kakampi ng isang anghel na nag-iisa sa gitna ng kadiliman? Dala ng labis na pagod at bigat ng dibdib, napahiga si Hiraya at umiyak ng umiyak hanggang sa hindi niya namalayang dinala na siya ng antok. At sa kanyang pagtulog, isang pamilyar at mapayapang lugar ang kanyang napuntahan. Ang kanilang munting hardin sa probinsya, puno ng mga bulaklak na alaga ng kanyang yumaong ina. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo ang kanyang ina, nakangiti sa kanya. Ang ngiting iyon na kayang pawiin ang lahat ng sakit sa mundo. Lumapit si Hiraya at umupo sa tabi nito. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Hinawakan lamang ng kanyang ina ang kanyang kamay at sa isang iglap, gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ng kanyang ina ang isa pa nitong kamay at itinuro ang isang direksyon. Hindi ang kanilang bahay, kundi isang malayo at malabong tanawin. Isang malaking bahay na pamilyar sa kanya, ang Villa Esmeralda. At partikular na itinuturo nito ang isang bintana sa ikalawang palapag, ang bintana ng silid ni Tala. Ang panaginip ay biglang naglaho at napalitan ng isang malinaw na alaala. Ang huling mga araw ng kanyang ina. Nakahiga ito sa banig. Mahina na ngunit sa mga mata nito ay may isang mahalagang habilin. Hiraya, anak. Mahinang sabi nito. Ang mama Alita mo. Ang nanay ni Tala. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Bago siya nawala, sinabi niyang may masama siyang kutob sa bagong asawa ni Lakan. Nangako ako sa kanya na hindi ko pababayaan ang anak niya. Huminga ito ng malalim. Tila bawat salita ay may kabigatan. Pero heto ako, wala nang lakas. Anak, kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataon, pakiusap. Bantayan mo si Tala. Para sa akin, tuparin mo ang pangako ko sa kanya. Nagising si Hiraya na basa ang pisngi sa luha. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan o pagkatalo. Ito ay luha ng isang bagong pagkaunawa. Umupo siya sa kama.
At sa unang sinag ng araw na tumatagos sa kanyang bintana, tila may nagbago sa loob niya. Ang kwentong ito ay hindi na lamang tungkol sa isang batang naapi at isang masamang madrasta. Ito na ngayon ay tungkol sa isang pangako, isang sagradong tungkulin na ipinamana sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot na kanina ay gumagapos sa kanya ay napalitan ng tapang. Ang awa ay naging isang matibay na determinasyon na unawaan na niya ang laro ni Marikit. Hindi sapat na saktan si Tala. Gusto nitong durugin ang sino mang magpapakita ng kabutihan sa bata. Gusto nitong patunayan na siya ang may kontrol, na siya ang reyna. At ang parusa sa kanya ay hindi lang tungkol sa nabasag na florera. Iyon ay isang paraan upang paalisin siya, upang putulin ang nag-iisang sinag ng pag-asa para kay Tala. Pero hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Kung gusto ni Marikit ng laban, ibibigay niya ito. Ngunit hindi sa paraang marahas. Gagamitin niya ang paraang alam niya, ang pagiging matiyaga at mapagmasid. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang takot na probinsyanang dumating sa mansyon. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang babaeng yon ay isa ng tagapagtanggol. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na maipapakita niya kay Ginoong Lakan. Isang bagay na hindi kayang baluktutin o itanggi ni Marikit. Alam niyang hindi magiging madali. Si Marikit ay tuso at maingat. Pero lahat ng tao ay may kahinaan. Lahat ay may itinatagong sikreto. At sisimulan niya itong hanapin. Simula sa araw na yon, nagbago ang kilos ni Hiraya. Mas tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay mas mapagmatiyag. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Marikit. Kinakabisado ang kanyang mga routine. Pinakikinggan ang bawat pag-uusap sa telepono na kaya niyang marinig. Naghahanap siya ng isang maliit na bitak sa perpektong pader na itinayo ni Marikit sa paligid nito. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng pusa at daga sa pagitan ni Hiraya at Marikit. Bawat kilos ni Hiraya ay may kasamang pag-iingat at bawat tingin ni Marikit ay may kasamang pagbabanta. Ngunit sa kabila ng tensyon, hindi sumuko si Hiraya sa kanyang lihim na misyon. Ang bawat ngiti ni Tala na nasusulyapan niya ay nagsisilbing gasolina sa kanyang nag-alab na determinasyon. Isang Biyernes ng umaga, dumating ang pagkakataong hindi inaasahan ni Hiraya. Nag-aayos si Marikit, suot ang isa sa mga pinakamamahaling damit nito. May lunch meeting ako kasama ang mga amiga ko. Anunsyo nito habang nagsasalamin. Hindi ako babalik hanggang hapon. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay pagbalik ko. At Hiraya, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay matalas. Dahil wala naman si Lakan, linisin mo ang kanyang opisina. Punasan mo ang lahat ng alikabok. Pero linawin ko lang, huwag na huwag kang gagalaw ng kahit anong papel doon. Maliwanag? Opo, ma'am, sagot ni Hiraya. Itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Ang opisina ni Lakan, isang lugar na tila sagrado at bihira niyang mapasok. Nang makaalis na ang magarang sasakyan ni Marikit, isang buntong hininga ng kaluwagan, ang pinakawala ni Hiraya. Sa wakas, ilang oras na kalayaan mula sa mga mapanuring mata ng reyna ng Villa Esmeralda. Inuna niya ang ibang mga gawain bago tuluyang pumasok sa opisina ni Lakan. Amoy ng lumang libro, katad at matapang na kape ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay puno ng matataas na estante ng libro, isang malaking mesa na gawa sa dark wood, at isang malaking leather na upuan. Dito nagaganap ang mga desisyong nagpapatakbo ng imperyo ni Lakan de Villa. Dito rin, pakiramdam niya, ay nakatago ang maraming sekreto. Nagsimula siyang magpunas. Maingat niyang nilinis ang bawat sulok, bawat palamuti. Nang marating niya ang isang mataas na estante, kinailangan niyang tumuntong sa isang maliit na upuan para maabot ang pinakatuktok.
May isang hilera ng makakapal at mabibigat na libro na kailangan niyang alisin para mapunasan ang likuran nito. Habang maingat niyang ibinababa ang mga libro, biglang gumuho ang pagkakasasalsalansan nito. Nawalan siya ng balanse. Sa kanyang pagkabigla, nabitawan niya ang mga libro at ito'y bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Naku po, bulong niya sa sarili habang mabilis na bumaba para pulutin ang mga nagkalat na libro. Nanalangin siyang sana'y walang nasira. Habang isa-isa niyang inaayos ang mga libro, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang manipis na brown folder ang lumabas mula sa pagitan ng isa sa mga libro. Tila doon ito isiniksik para maitago. Walang anumang nakasulat sa labas nito. Nag-alinlangan siya. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang utos ni Marikit. Huwag kang gagalaw ng kahit anong papel. Ngunit ang determinasyon sa kanyang puso, ang pangako niya sa kanyang ina, ay mas malakas. Ito na marahil ang bitak na kanyang hinahanap. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay hindi mga dokumento ng kumpanya. Ito ay mga kopya ng bank statement, mga resibo ng money transfer, at mga authorization slip. Ang lahat ng transaksyon ay papunta sa iisang pangalan, Ricardo Infante. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit ang mga halaga, malalaki. 50,000, 100,000, paulit-ulit bawat buwan sa loob ng halos isang taon na. Sino si Ricardo Infante? Isang kamag-anak? Isang business partner? Ngunit bakit kailangang itago ang mga resibo sa ganitong paraan? Patuloy niyang sinuri ang mga papel at doon, sa ilalim ng isang authorization slip para sa isang malaking transfer, nakita niya ang isang pirma na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito pirma ni Lakan. Malinaw na malinaw, sa eleganteng pagkakasulat, ang pirma ni Marikit. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya naiintindihan ang lahat, pero sigurado siya sa isang bagay. May ginagawang masama si Marikit. Naglilipat ito ng malaking halaga ng pera mula sa yaman ng mga Devilla patungo sa isang misteryosong lalaki. Kailangan niya ng pruweba. Hindi sapat na sabihin niya lang ito. Kailangan niyang maipakita. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kamera. Ang tunog ng bawat pag-click ng kamera ay tila isang malakas na putok ng baril sa sobrang katahimikan ng silid. Kinuhanan niya ng litrato, ang bawat papel, tinitiyak na malinaw ang pangalan, ang mga petsa ang mga halaga at higit sa lahat, ang pirma ni Marikit. Pagkatapos, dali-dali niyang ibinalik ang lahat sa folder. Isiniksik itong muli sa pagitan ng libro at maingat na isinalansan ng mga ito pabalik sa estante na para bang walang anumang nangyari. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Tagumpay. May hawak na siyang isang malakas na alas. Ngunit habang akmang tatayo na siya para ipagpatuloy ang paglilinis, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig mula sa labas. Ang marahang tunog ng mga gulong sa graba ng driveway. Bumalik na siya. Bumalik si Marikit ng mas maaga sa inaasahan. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan na puno ng takot ang kanyang puso. May bakas ba ng alikabok sa kanyang tuhod? Namumula ba ang kanyang mukha? May naiwan ba siyang anumang palatandaan na ang pinakatatagong lihim ng reyna ng Villa Esmeralda ay nabuksan na? Hindi malaman ni Hiraya kung paano niya nagawang tapusin ang paglilinis sa opisina ni Lakan nang hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pagkataranta. Nang salubungin niya si Marikit sa may pintuan, isang matamis na ngiti ang isinalubong nito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay tila isang scanner na sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Maaga po kayo, ma'am, sabi ni Hiraya. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Kinansela ang dessert. Masyadong matamis, sagot ni Marikit, habang iniaabot ang kanyang bag. Tapos ka na ba sa opisina? Opo, ma'am.
Malinis na po lahat. Tinitigan siya ni Marikit ng ilang segundo na para bang may hinahanap. Sa huli, tila nasiyahan ito sa nakita at tumango na lamang. Mabuti, ihanda mo na ang merienda ko. Nakahinga ng maluwag si Hiraya, ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Ang mga litratong nakatago sa kanyang telepono ay tila isang nagbabagang bakal sa kanyang bulsa. May hawak siyang kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang yon ay may kasamang malaking panganib. Tila naramdaman ni Marikit na may nagbago. Hindi niya alam kung ano, pero naroon ang pakiramdam. Ang dating takot sa mga mata ni Hiraya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang tahimik na pagmamasid na nakakairita. At ang ugnayan nito kay Tala, kahit pilit niyang pinipigilan, ay tila lalong lumalalim. Kaya naman, nagpasya si Marikit na itayo ang isang pader na hindi kayang tibagin ni Hiraya. Isang umaga, habang nag-aayos si Hiraya ng mga bulaklak sa florera sa pasilyo, hinarang siya ni Marikit. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang boses ay may lamig ng yelo. Mula ngayon, Hiraya, simula nito, ako na ang personal na mag-aasikaso kay Tala. Ako na ang maghahatid ng pagkain niya. Ako na ang mag-aayos ng gamit niya. Malinaw ba? Ang tanging gagawin mo na lang ay linisin ang kwarto niya kapag sinabi ko. Bawal kang pumasok doon nang wala ang permiso ko. Bawal mo na rin siyang kausapin. Natigilan si Hiraya. Pero ma'am, wala nang pero-pero. Putol ni Marikit. Katulong ka lang dito. Sumunod ka na lang sa utos. Gawin mo ang trabaho mo at wala kang magiging problema. Tumalikod ito at naglakad paalis. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Pakiramdam ay tila sinakal. Naging isang bilangguan ang ikalawang palapag. Ang pinto ng silid ni Tala ay halos palaging nakasara. Hindi na niya ito nakikita sa hardin. Hindi na niya ito nakikita sa sala. Ang tanging nagpapatunay na naroon pa rin ang bata ay ang mga mahihinang tunog na paminsan-minsan niyang naririnig. Isang mahinang hikbi, isang tunog ng bagay na nahuhulog, o minsan, ang matalas na boses ni Marikit na nagbibigay ng utos. Bawat araw ay isang pagtitiis para kay Hiraya. Ang bahay ay naging mas malamig, mas malungkot. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Nag-aalala siya para kay Tala. Ano na kaya ang ginagawa ni Marikit sa kanya sa likod ng mga nakasarang pinto? Isang gabi, habang dumadaan siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Tala mula sa loob ng silid. Ate Hira! Gusto ko si Ate Hira! Sabi nito habang umiiyak. Sumagot ang boses ni Marikit. Walang emosyon. Tumigil ka nga. Wala dito ang Ate Hira mo. Matulog ka na. Napatigil si Hiraya sa labas ng pinto. Kinagat ang kanyang labi para pigilan ang sariling pag-iyak. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang pumasok at yakapin ang bata. Ngunit alam niyang iyon lang ang hinihintay ni Marikit. Isang maling galaw para tuluyan na siyang mapaalis. Sa kanyang pagkabigo, sinubukan niyang tawagan ang numero ng opisina ni Lakan. Kailangan niyang makausap ang ama ng bata. Ngunit sa tuwing tumatawag siya, ang lagi niyang nakakausap ay ang sekretarya nito. I'm sorry, but Sir Lakan is in a very important meeting right now. Can I just take a message? Paulit-ulit. Palaging abala. Palaging may mas mahalagang bagay na ginagawa. Ang pader na itinayo ni Marikit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang pader ng kapangyarihan, ng impluwensya, isang pader na hindi niya kayang abutin. Isang gabi, habang nagpupunas siya ng mga bintana sa ibaba, napatingin siya sa bintana ng silid ni Tala sa itaas. Madilim ang silid, ngunit may isang maliit na anino na nakatayo malapit sa bintana. Si Tala. Itinaas ng bata ang isang piraso ng papel at idinikit ito sa salamin ng bintana. Kahit malabo, naaninag ni Hiraya ang guhit. Isang dilaw na bituin, isang tala.
Iyon ang kanilang lihim na senyales. Iyon ang paraan ng bata para sabihing, "Nandito pa ako, Ate Hira. Hinihintay kita." Tumulo ang luha sa mga mata ni Hiraya. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Isang senyales pabalik na nagsasabing, "Nandito lang din ako, Tala. Hindi kita iiwan." Ngunit sa kabilang dako, si Marikit ay hindi bulag. Napansin niyang may mga nawawalang bagay sa bahay. Isang maliit na panyo, isang pares ng tsinelas. Mga bagay na walang halaga sa pera, pero alam niyang may sentimental na halaga sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang kumuha, pero meron siyang hinala. At ang hinalang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang napakagandang ideya. Isang huling patibong, isang plano na hindi lang mag-aalis kay Hiraya sa mansyon, kundi dudurog din sa reputasyon nito ng tuluyan. Para kay Marikit, ang pagtitiis ay isang sining. Natutunan niya ito mula sa kahirapan, kung saan ang bawat araw ay isang paghihintay para sa himala. Ngayon, sa kanyang palasyo, ginagamit niya ang sining na yon hindi para mabuhay, kundi para manalo. Ang katulong na si Hiraya ay isang tinik na kailangan niyang bunutin, hindi sa padalos-dalos na paraan, kundi sa isang kalkulado at malinis na paggalaw na hindi mag-iiwan ng anumang bakas. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, perpekto at walang awa. Ang kailangan niya lang ay ang tamang pain, at alam na alam niya kung ano yon. Sa kanyang walk-in closet, sa loob ng isang kahon ng alahas na nababalutan ng velvet, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang hair comb na gawa sa silver, pinalamutian ng maliliit na perlas. Ito ang unang regalo sa kanya ni Lakan. Noong mga panahong naniniwala pa itong isa siyang anghel. May sentimental na halaga ito, oo. Ngunit para kay Marikit, lahat ng bagay ay may presyo at gamit. At ngayon, ang suklay na ito ang magiging susi sa kanyang tagumpay. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ngumiti siya, isang ngiting malamig at puno ng kasamaan. "Ito na ang katapusan mo, Hiraya." Bulong niya sa babaeng nakikita niya sa salamin. Isang babaeng handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang kaharian. Inilagay niya ang suklay sa ibabaw ng kanyang dresser, isang lugar na kitang-kita, bago siya bumaba. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Kinahapunan, inutusan niya si Hiraya na magsampay ng mga nilabhan sa likod bahay. Ito ang sandaling hinihintay niya. Habang abala si Hiraya sa labas, mabilis ngunit tahimik na umakyat si Marikit. Alam niyang maliit lang ang bintana ng oras niya. Pumasok siya sa silid ng katulong. Isang maliit at simpleng kwarto. Naamoy niya ang sabon at ang mumurahing pabango. Kinilabutan siya sa ordinaryong pamumuhay. Nakita niya ang luma at medyo gasgas ng bag ni Hiraya na nakasabit sa likod ng pinto. Iyon ang perpektong lugar. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang suklay na perlas mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay ito sa loob ng bag ni Hiraya, sa ilalim ng mga damit nito. Siniguro niyang hindi ito madaling makikita, ngunit tiyak na matatagpuan kung hahanapin. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid na para bang walang nangyari. Naghintay siya ng ilang minuto bago simula ng ikalawang yugto ng kanyang palabas. Isang nakakayanig at desperadong sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong Villa Esmeralda. "Ang suklay ko! Nawawala ang suklay ko!" Nagkunwari siyang naghahalongkat sa kanyang silid, itinatapon ang mga unan, binubuksan ang mga drawer ng may malalakas na kalabog. Ang kanyang pag-arte ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng katulong sa bahay. Bumaba siya ng hagdan. Ang muka ay puno ng pagkabalisa. At ang mga mata ay namumula na. Handa nang umiyak anumang oras. Si Hiraya, na kararating lang mula sa pagsasampay, ay napatayo sa may pintuan ng kusina. Bakas sa muka ang pagkalito
at pag-aalala. "Ma'am, ano po ang nangyayari?" Tanong ng isa sa mga matatandang katulong. "Ang perlas na suklay ko, ang unang regalo sa akin ni Lakan, nawawala." Sabi ni Marikit. Ang boses ay nanginginig sa sakit. "Hindi iyon basta-basta nawawala. May kumuha noon. May magnanakaw sa pamamahay na ito." Ang salitang magnanakaw ay nagpabigat sa hangin. Nagtinginan ang mga katulong sa isa't isa. Bawat isa ay tila pinaghihinalaan ng katabi. At doon, itinuon ni Marikit ang kanyang naglulukhang mga mata kay Hiraya. "Ikaw," sabi niya, "ang boses ay mahina, ngunit puno ng akusasyon. Ikaw lang ang pumasok sa silid ko kaninang umaga para maglinis." "Po? Ma'am, pero huwag ka nang magkaila," putol ni Marikit. At doon na niya inilabas ang kanyang telepono. Ito na ang huling akto. Ang pagtawag sa hari. Dinial niya ang numero ni Lakan. Sa ikatlong ring sumagot ito. Ang boses ay halatang abala at naiirita. "Marikit, nasa meeting ako." "Ano yon?" Gamit ang pinakakaawa-awang boses na kaya niyang gawin, nagsimula siyang umiyak sa telepono. "Lakan, umuwi ka, parang awa mo na. May nangyari dito sa bahay." "Ano? May nasaktan ba? Si Tala?" Bakas ang bahagyang pag-aalala sa boses nito. "Hindi, Lakan, pero ninakawan ako." Humikbi siya. "Sa sarili nating pamamahay, ang suklay na bigay mo sa akin, nawawala. At alam ko kung sino ang may gawa." Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang bugtong hininga ng pagod at frustrasyon. Alam ni Marikit na ayaw ni Lakan ng anumang gulo o drama. Iyon mismo ang alas niya. "Sino?" tanong ni Lakan. Ang boses ay malamig at businesslike. "Si Hiraya, ang bago nating katulong," sagot ni Marikit. Tinitiyak na maririnig ni Hiraya ang bawat salita. Isang mas mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang mga salitang hinihintay ni Marikit. Ang hatol mula sa hari. "Sige, pauwi na ako," sabi ni Lakan. Ang boses ay pagod at walang pasensya. "Paalisin mo na siya." Ibinaba ni Marikit ang telepono. Isang nangiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Hiraya. Tapos na ang laro. Checkmate. May. Ang mga salitang binitawan ni Lakan sa telepono, kahit hindi direktang narinig ni Hiraya, ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong Villa Esmeralda. Ang hatol ay naibigay na, walang paglilitis, walang tanong. Isang utos lamang mula sa haring wala doon para makita ang katotohanan. "Narinig ninyo si Sir Lakan," sabi ni Marikit sa ibang mga katulong. Ang boses ay puno ng awtoridad na ngayon ay ganap nang naibalik sa kanya. "Halughugin ninyo ang mga gamit niya." Tila mga robot na walang damdamin, dalawang katulong ang lumapit kay Hiraya. Ang isa ay humarang sa kanyang dadaanan, habang ang isa naman ay mabilis na nagtungo sa kanyang silid. Si Hiraya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Hindi makagalaw. Ang isip niya ay blanko. Ito ay isang bitag, isang perpektong bitag, at nahulog siya dito nang walang kalaban-laban. "Hindi po totoo yan," mahinang sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. "Wala po akong ninanakaw. Ma'am Marikit, alam ninyo pong wala akong kinuha." Ngumisi lamang si Marikit. "Talaga ba, Hiraya? Tingnan natin." Ilang sandali pa. Bumalik ang katulong na naghalughog sa kanyang silid. Sa kamay nito, hawak ang silver na suklay na may mga perlas, kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa ibang mga katulong. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Hiraya, mga matang puno ng paghusga at pagkasuklam. Siya ay isang magnanakaw, isang ahas
na inalagaan nila sa kanilang pamamahay. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi po sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na sa pagpipigil ng luha. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay naroon na, matibay at hindi maitatanggi. Lumapit si Marikit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng pagmamalaki. Nang nasa tapat na niya ito, bumulong ito sa isang tinig na sila lang dalawa ang makakarinig. Isang bulong na puno ng lason at tagumpay. Sinabi ko sa'yo, wala kang laban sa akin. At doon na tuluyang bumuhos ang mga luha ni Hiraya. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa kawalang katarungan. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, sa huli, ang kasamaan pa rin ang nanalo. Kunin ninyo ang mga gamit niya at ihatid ninyo siya sa labas. Utos ni Marikit. Dinala ng mga katulong ang kanyang lumang bag at marahas na inilagay sa kanyang mga kamay. Tinulak siya palabas ng pintuan. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila 1 milya ang bigat. Sinubukan niyang lumingon, umaasang masilayan si Tala. Sa huling pagkakataon, parang awa ninyo na, hayaan niyo lang akong makita si Tala. Pagmamakaawa niya, wala kang karapatang banggitin pa ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Marikit mula sa may pintuan. Isa kang masamang impluensya. Lumayas ka. Patuloy siyang kinaladkad hanggang sa marating nila ang malaking bakal na tarangkahan. Ang gwardiya, na nakarinig ng lahat ng sigawan, ay binuksan ito nang walang tanong-tanong. Itinulak siya palabas sa magaspang na semento ng kalsada, kasama ang kanyang bag na tumilapon sa kanyang tabi, at pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ang tarangkahan ng Villa Esmeralda ay nagsara. Isang tunog ng bakal sa bakal, isang tunog ng pagtatapos. Napaluhod si Hiraya sa labas ng mga pader na yon. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang kanyang determinasyon, ang kanyang pangako, lahat ay nawala. Natalo ng isang kasinungalingan. Nabigo siya. Nabigo niyang protektahan si Tala. Iniwan niya ang anghel sa kamay ng isang demonyo. Tumingala siya sa mansyon. Mula sa labas, ito pa rin ay mukhang perpekto, isang larawan ng kapayapaan at karangyaan. Ngunit alam na niya ang katotohanan. Isa itong magandang nitsyo, isang palamuting libingan ng kaligayahan ng isang bata. Wala na siyang magagawa. Wala na siyang lakas. Wala nang natira, kundi ang kahihiyan at ang bigat ng isang nabigong pangako. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagsimula siyang maglakad palayo, walang direksyon, walang patutunguhan. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Ngunit nang akma na siyang liliko sa kanto para tuluyan ng iwan ang lugar na yon, isang tunog ng mabilis na sasakyan ang kanyang narinig. Isang pamilyar na itim na sedan ang humarurot at biglang huminto sa tapat mismo ng tarangkahan na kalalabas niya lamang. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula sa loob, lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahang makita ng ganoon kaaga. Si Lacan de Villa. Nakatingin ito sa saradong tarangkahan, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang lumingon at napako sa kanya. Isang hamak na katulong na nakaluhod pa rin sa alikabok. Isang napatalsik na magnanakaw. Para kay Lacan de Villa, ang oras ay pera at ang drama ay pag-aaksaya ng pareho. Ang tawag mula kay Marikit ay isang istorbo sa isang mahalagang negosasyon. Isang katulong na nagnakaw? Simpleng kaso lang iyon. Paalisin. Tapos ang problema. Ganoon dapat kabilis. Ganoon kadali. Ngunit habang pabalik siya sa Villa Esmeralda, may isang bagay sa kanyang isipan ang hindi mapakali. Isang maliit na tinig na bumubulong. Hiraya. Naalala niya ang mukha nito. Isang mukhang simple, tahimik,
at may bahid ng lungkot, ngunit hindi mukha ng isang magnanakaw. At ang paraan ng pag-iyak ni Marikit sa telepono, may kaunting pagkukunwari, isang bagay na pamilyar na sa kanya sa paglipas ng mga taon. Dahil dito, mas binilisan niya ang pagpapatakbo. Hindi para umuwi at magbigay ng hatol, kundi para alamin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa kanyang kaharian. Nang huminto ang sasakyan niya sa tapat ng tarangkahan, ang nakita niya ay eksakto ang sinabi ni Marikit. Naroon si Hiraya, nasa labas, mukhang kaawa-awa. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, isang kakaibang pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi niya pinansin si Hiraya. Ang atensyon niya ay nasa loob ng bahay. Naglakad siya papasok sa tarangkahan na iniwang bahagyang bukas ng gwardya. Ang sala ay tahimik, ngunit ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nakita niya ang ibang mga katulong na nagbubulungan sa isang sulok. At si Marikit, nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan, ang reyna na matagumpay na naipatapo ng traidor. Ngunit ang ekspresyon nito, nang makita siya, ay hindi luhang puno ng pasasalamat, kundi isang bahagyang pagkagulat. "Lakan, ang aga mo yata," sabi nito. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Hindi sumagot si Lakan. Tinitigan niya lamang ito. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Bago pa man siya makapagsalita, isang tunog mula sa itaas ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Hindi isang tunog ng bagay na nababasag, kundi isang tunog ng galit, isang sigaw. "Ano ba? Tumigil ka nga sa kakayak mo dyan." Ang boses na yon. Boses ni Marikit. Ngunit hindi ang boses na malambing at kaawa-awa na narinig niya sa telepono. Ito ay matalas, malupit. Isang boses na hindi niya pa kailanman narinig mula dito. "Kasalanan mo to lahat eh. Kung hindi ka lang sana naging pabigat, hindi sana aabot sa ganito. Dahil sa'yo, nasira ang lahat." Sinundan ito ng isang malakas na kalabog na para bang may itinulak sa pader at ang mas malakas na pag-iyak ng isang bata. Si Tala. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Lakan. Ang lahat ng pagod mula sa trabaho, ang lahat ng pagdududa, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang primal na instinct, ang instinct ng isang ama. Mabilis siyang umakyat ng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Marikit sa kanyang pangalan. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ng kanyang anak. Ang pinto ng silid ni Tala ay nakabukas ng bahagya. Dahan-dahan niya itong itinulak. At doon ang mundong pinilit niyang baliwalain, ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Nakita niya si Marikit, ang maganda at perpekto niyang asawa na nakatayo sa ibabaw ni Tala. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa maliliit na balikat ng bata. Niyuyugyog ito ng buong puwersa. Ang mukha ni Marikit ay hindi na mukha ng isang anghel. Ito ay puno ng puot, ng galit, ng isang kasamaang hindi niya kailanman inakalang taglay nito. At si Tala, ang kanyang munting tala, nakasandal sa pader. Ang mukha ay basang-basa sa luha at sipon. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa mga matang iyon, nakita ni Lakan ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa, ang pag-ako na ang sakit ay normal, na ang pagmamalupit ay bahagi ng kanyang buhay. Nagtagpo ang mga mata nilang mag-ama. Sa isang iglap, tila huminto ang oras. Nakita ni Lakan ang lahat ng araw na wala siya, ang lahat ng gabing hindi niya ito kinumusta, ang lahat ng pagkakataong pinili niyang maging bulag. At si Tala, sa pagkakataong yon, ay hindi tumawag ng papa. Tumingin lamang ito sa kanya, isang tahimik na tanong sa kanyang mga mata. "Ngayon mo lang ba nakita?" Isang malakas na ugong ang nagsimula sa tainga ni Lakan. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na hindi para kay Marikit, kundi para sa kanyang sarili. "Marikit!"
Ang sigaw niya ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang paggising, isang dagundong na yumanig sa pundasyon ng kasinungalingang itinayo niya sa paligid ng kanyang pamilya. Gulat na napalingon si Marikit. Ang mukha nitong puno ng galit ay biglang namutla, napalitan ng purong takot. Ang mga kamay nito ay bumitaw mula kay Tala na para bang napaso. Nakita niya ang asawa niya, ang ama ng batang kanyang sinasaktan, na nakatayo sa may pintuan. Huli na. Nahuli na siya. At para kay Lakan, huli na rin siya. Ngunit sa wakas, dumating na siya. Ang katahimikan na sumunod sa sigaw ni Lakan ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa mismong sigaw. Si Marikit ay nanatiling nakatayo, nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay tila nagkukumahog na maghanap ng isang kasinungalingan na makakapagligtas sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang natitirang maskara na maisusuot. Lalakan, hindi ito ang iniisip mo, nauutal niyang sabi. Ang boses ay desperado. Masyado lang kasing makulit si Tala, dinidisiplina ko lang siya. Ngunit si Lakan ay hindi na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tala, na dahan-dahang dumudulas sa sahig, nanginginig, at umiiyak ng walang tunog. Lumakad si Lakan papasok sa silid, bawat hakbang ay mabigat sa pagsisisi. Nilampasan niya si Marikit na para bang isa lamang itong hangin. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Talaita, ahar. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-aalangang hawakan ng bata. Natatakot na baka lalo lang itong matakot. Ngunit si Tala, sa kabila ng lahat, ay gumapang palapit sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. Ang mukha ay ibinaon sa kanyang pantalon. Ang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa yakap na yon, gumuho ang huling pader sa puso ni Lakan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang mainit na luha ng isang ama na sa wakas ay nagising ay nagsimulang pumatak sa buhok nito. Patawarin mo si Papa, anak. Patawarin mo ako. Ang eksenang yon, ang larawan ng mag-amang muling nagkikita sa gitna ng sakit, ang nagsilbing hudyat kay Marikit para simulan ang kanyang huling pagtatangka. Lakan, anong pinagsasabi mo? Bakit ka sa kanya naniniwala? Ako ang asawa mo. Ang babaeng iyan. Itinuro niya ang pintuan. Ang katulong na yon ang may kasalanan. Pinag-aaway niya tayo. Sa puntong yon, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Hiraya, hindi siya umalis. Pinapasok siya ng gwardya nang makita nitong bukas ang pinto para kay Lakan. Nakatayo siya roon, ang mukha ay puno ng awa para kay Tala at ng tapang para harapin ang katotohanan. Hindi totoo yan, Lakan. Sigaw ni Marikit, lalong nagpapanik. Pinalabas niya na nagnakaw siya para masira ako sa'yo. Pinagbibintangan niya ako. Dahan-dahang tumayo si Lakan habang nananatiling nakahawak si Tala sa kanyang kamay. Humarap siya kay Marikit at sa unang pagkakataon, nakita nito ang isang Lakan na hindi niya kilala. Wala na ang pagod, wala na ang pagwawalang bahala. Ang nasa harap niya ay isang hukom at ang mga mata nito ay kasing lamig ng bakal. May isa pa siyang gustong sabihin sa iyo, Marikit, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ano yan? Mga peking litrato? Tumawa si Marikit ng mapakla. Nilakad ni Hiraya ang distansya sa pagitan nila at iniabot ang telepono kay Lakan. Sir, pakitingnan niyo po. Kinuha ito ni Lakan. Sa screen, nakita niya ang mga litrato ng mga dokumento, mga bank statement at paulit-ulit isang pangalan, Ricardo Infante, at isang pirma, Marikit Romero. Ang pangalan niya bago sila ikasal, ang pirma na napakapamilyar sa kanya,
Ang katotohanan ay hindi na isang alon, kundi isang delubyo na winasak ang lahat ng natitira niyang tiwala. Sino si Ricardo Infante? Tanong ni Lakan. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Marikit. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas pangit. Purong galit at pagkasuklam. Isang hayop na nakulong at handa ng mangalmot. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Isang tawang baliw. Oo, ginawa ko nga. Ano ngayon? Sigaw niya. Ang kanyang magandang muka ay nag-iba na ang anyo. Ginamit ko ang pera mo. Dahil sawang-sawa na ako sa pagpapanggap. Sawang-sawa na ako sa pagiging perpektong asawa sa isang perpektong bahay. Sawang-sawa na ako sa pag-aalaga sa anak mong abnormal na naging paalala lang araw-araw na anino lang ako ng una mong asawa. Bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Lakan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang salitang abnormal. Nakita niyang napahigpit ang hawak ni Tala sa kanyang kamay. Kinuha ko ang nararapat para sa akin. Patuloy ni Marikit sa kanyang pagwawala. Isang bagay na magliligtas sa akin mula sa impyernong ito. Hindi na kumibo si Lakan. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Marikit. Sa bawat hakbang niya, umaatras ito hanggang sa masandal ito sa pader. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang sandali, akala ng lahat ay sasampalin niya ito. Ngunit ibinaba niya ito. Sa halip, itinuro niya ang pintuan. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Kunin mo ang mga damit mo, ang mga alahas mo, pero lahat ng kinuha mo sa akin, sa amin, ibabalik mo hanggang sa huling sentimo. At pagkatapos, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tinitigan siya ni Marikit, umaasang makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ngunit wala. Tapos na. Umalis ka. Ngayon din. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Marikit si Lakan. Pagkatapos ay si Hiraya at sa huli, si Tala. Sa mga mata niya, walang pagsisisi. Tanging galit lamang sa pagkatalo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid ng walang imik. Nang mawala na siya, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa Villa Esmeralda. Ang reyna ay bumagsak na. Ang palasyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Ang natira na lamang ay ang mga guho at ang 3 taong naiwan sa gitna nito. Isang amang nagising, isang batang nasaktan, at isang hamak na katulong na nagbalik ng hustisya. Humarap si Lakan kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng hiya, pasasalamat, at malalim na pagsisisi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano ka magpapasalamat sa taong nagligtas sa kaluluwa mo? Lalo na kung ikaw mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nangailangan ng kaligtasan. Lumipas ang ilang buwan, ngunit ang pagbabago sa Villa Esmeralda ay tila katumbas ng ilang taon. Ang mabigat at malamig na hangin na dating bumabalot sa mansyon ay unti-unting napalitan ng init. Ang nakakabinging katahimikan ay nahalinhan ng mga tunog na dati imposible. Isang mahinang musika, mga yabag na hindi nagmamadali, at paminsan-minsan ang isang mahiyaing halakhak. Si Lakan de Villa ay isang bagong tao. Hindi na siya ang hari ng isang malaking kumpanya na bisita lamang sa sariling tahanan. Ngayon, isa na siyang ama. Isang amang nag-aaral. Sa una, siya'y naging napakatorpe. Hindi niya alam kung paano magtimpla ng gatas. Hindi niya alam kung anong paboritong kulay ni Tala. Hindi niya alam kung paano patahanin ito kapag binabangungot ito sa gabi. Isang hapon, nakita niya si Tala na nakaupo sa sahig. Sinusubukang kainin ang kanyang merienda, ngunit nahihirapan. Kumuha siya ng isang maliit na upuan at umupo sa tapat nito. Tala anak,
Tulungan ka na ni Papa. Alok niya. Ang boses ay alanganin. Sa una, umiwas ng tingin ng bata. Isang reaksyon na natutunan nito mula sa takot. Ngunit hindi sumuko si Lakan. Kumuha siya ng kutsara, kumuha ng kaunting pagkain at maingat na isinubo ito sa anak. Sa una, nakatikom ang bibig ni Tala. Ngunit nang makita niya ang sinseridad at pasensya sa mga mata ng kanyang ama, dahan-dahan niya itong ibinuka. Ang maliit na tagumpay na yon ay tila mas malaki pa kaysa sa anumang business deal na naipanalo ni Lakan. Si Hiraya ay nanatili, ngunit hindi na bilang isang ordinaryong katulong na takot sa sariling anino. Siya na ngayon ang naging puso ng tahanan. Ang tulay sa pagitan ng isang amang nagsisisi at isang anak na naghihilom. Siya ang nagturo kay Lakan ng mga paboritong pagkain ni Tala. Siya ang nagsabi dito kung anong mga kwento ang gusto nitong marinig bago matulog. At siya rin ang nagsilbing paalala kay Tala na ligtas na siyang muling magtiwala. Isang maaraw na hapon, nakaupo sina Lakan at Hiraya sa hardin. Pinapanood si Tala na masayang naglalaro sa damuhan kasama ang bago nitong manika. Matagal silang natahimik, isang katahimikang komportable at puno ng mga hindi sinasabing salita. Hiraya, basag ni Lakan sa katahimikan. Lumingon siya dito at sa mga mata niya ay may isang emosyong matagal na niyang gustong sabihin. Hindi ko pa yata nagagawa ito ng tama. Huminga siya ng malalim. Salamat. Salamat sa lahat. Ngumiti si Hiraya. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Hindi. Higit pa sa tama ang ginawa mo, sabi ni Lakan, umiling-iling. Ginawa mo ang trabahong dapat ay sa akin. Pinrotektahan mo ang anak ko noong mga panahong bulag ako. Tinuruan mo akong maging ama, Hiraya. Isang bagay na dapat alam ko na. Tumingin siya sa malayo. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo pero patawarin mo sana ako sa lahat ng pinagdaanan mo sa bahay na ito. Matagal na po kayong napatawad, Sir Lakan. Sagot ni Hiraya, may sinseridad sa kanyang boses. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Lakan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lakan na lang, at may gusto sana akong hilingin sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Gusto kong manatili ka dito, pero hindi na bilang katulong. Gusto kong maging tagapamahala ka ng bahay na ito at maging opisyal na tagapag-alaga ni Tala. Maging parte ka ng pamilya namin, Hiraya. Kung papayag ka. Naluha si Hiraya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na galak. Ang babaeng dumating sa Villa Esmeralda na walang dala kundi pag-asa ay inaalok ngayon ng isang tunay na tahanan. Tumango siya. Isang karangalan po. Lakan. Ang huling eksena ay hindi naganap sa loob ng malamig na pader ng mansyon, kundi sa malawak at luntiang hardin nito. Isang saranggola na hugis bituin ang lumilipad ng mataas sa kalangitan, hawak ng 3 pares ng kamay. Ang malaking kamay ni Lakan, ang mas maliit na kamay ni Hiraya, at ang napakaliit na kamay ni Tala. Habang hinihila ng hangin ang saranggola, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa buong Villa Esmeralda. Isang tunog na matagal nang nawala at ngayon lang muling narinig. Ang malakas, dalisay at masayang tawa ni Tala. Ang tawang iyon ang sumira sa huling sumpa ng kadiliman sa mansyon. Ito ang tunog ng paghilom, ang tunog ng pag-asa, ang tunog ng isang bagong simula. Hindi na Villa Esmeralda ang pangalan ng lugar. Ito na ngayon ay isang tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging matatagpuan sa dugo, kundi sa pusong handang mag-aruga, magprotekta at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang oras at presensya na
ibinibigay natin sa mga taong ating minamahal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lakan, Hiraya at Tala? I-comment nyo lang po sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mahiyang mag-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.